Hello guys, what's up? It's Megan Jaco and you're watching my channel. So for today's video guys, pag-usapan natin kung ano nga ba ang resulta ng first day gross ng Metro Manila Film Festival. Alam naman natin na pag sumasapit ang December, pelikula yan talaga ng MMFF ang ating inuusisa o pinag-uusapan. So last year, it was a blast. Of course, alam naman natin yung Dongyan Fever, nag-reunion sa Star Cinema na Rewind. And yun nga ang highest grossing film ng 2023, 'di ba? So grabe din talaga yung ginawa ng Dongyan. They made a mark at kaliwat kanan ng kanilang mga box office recognitions and awards. So, ngayon guys, pag-usapan natin 2024 50th MMFF. It's indeed a special one. Alam naman natin, yung pag-usisa o yung pagpili ng 10 pelikulang ito ay hindi biro. Talagang ibang-iba, iba't iba yung mga genre nila at napakalaking mga bigating artista ang mga bumibida dito sa 10 pinili ng MMFF. So, syempre, di ba, nandyan si Vice and the breadwinner is Green Bones ni Dennis Trillo at Ruru Madrid, Espantajo ni Juday, comeback niya rin ito, Bossing Vic, kasama niya si Piolo Pascual, The Kingdom, Strange Frequencies, Taiwan Hospital, no, yung parang live horror film na talaga namang super ganda rin talaga ng trailer pa lang, 'di ba? Si Enrique Hill at Hold Me Close ni na Julia Barreto at Carlo Aquino. Isang himala ni Aisel Santos na napakagaling talaga na artista at singer at theater actress. Grabe din talaga. Who else? Sino pa ba yung mga hindi ko na ano? Okay. My Future You ng Francet. Siyempre dito makakaalaman kung gaano nga ba kasikat o market ng Francet. Ang isa sa mga parang leading love teams talaga ng Kapamilya Network. Uninvited. Oh my God, I almost forgot. Ay uninvited ng Mentork. Siyempre, Vilma Santos, di Aga Mulak, and President Nadine Lostre in one film. Diba? So, who else yung hindi ko pa nabanggit? Topak! Ay, grabe din talaga yung producer ni Silva Sanchez, yung Topak na marketing nila, ang galing. And of course, the trailer itself, talagang world-class action jump pack talaga ito. Ay nako, talagang maganda rin talaga siya. Like, iba. Ibang action, level up, version 2.0. Ayan, di ba? Arjo Ataide ang bumibida rito. Kaya naman, tara, pag-usapan natin kung ano nga bang resulta ng first day gross dito sa Metro Manila Film Festival. Tara, pag-usapan natin. Kaya sa mga di pa nakasubscribe, please do subscribe to my channel, Jayco Manangan TV. And also, don't forget to follow me on my Instagram, Jayco TV, TikTok, Jayco TV, and Jayco TV also on my Facebook page. Alright, so ito na nga guys, no? Kuha ito sa Philippine Box Office page na may sinasabing hashtag MMFF 2024 first day. So, syempre alam naman natin, talagang halos lahat tayo nagtatanong, sino nga ba yung first day gross? Ano nga ba yung kinita? Sino yung top 1? Ganon, di ba? So, ito na nga guys. Here's the December 25 ranking. Let's start with number 10. So, ito yung kumbaga sinasabi nating syempre, di ba, kulelat talaga sa 10. Ito ay ang musical movie na Isang Himala ni Miss Aisel Santos. Syempre, alam naman natin na talagang may mga box office stars na yun yung kinakagat ng mga tao na meron din yung parang ang ganda rin naman talaga ng storya pero hindi talaga nabibigyan ng sinehan. So ito ang naging problema ng Isang Himala. Ninth spot, syempre ito yung Hold Me Close ni Julia Barreto and Carlo Aquino, Viva Films. So ito guys, no, napanood ko na to, yung Isang Himala at yung Hold Me Close. Yung Hold Me Close, ibang klase din talaga yung love story nito, no? Ibang klase, iba yung putahing inihain at iba yung binigay nilang connection sa tao para gawin yung storya. Like, hindi siya yung parang, ay, ano ba yun? Yan na naman. Ay, gano'n na naman. Ay, alam ko na yan sa dulo. It's not typical love story, guys. Kaya naman, you should watch this. Iba. Iba yung Hold Me Close. Okay. On for our 8th spot,
para sa ating first day box office. Ito kasi no guys, pag-usapan lang natin. Kasi may mga pre-online sales na rin kasi na nag-spread din online. Like yung mga iba na nag-advance ticket na, lalong-lalo yung mga artista rin sa nag-iikot na rin sila sa mga ticket booth para syempre 'di ba to hype the film. Like ginagawa na rin naman nila ng previous yan like yung cut din 'di ba kapag may mall shows sila even before pa 'di ba so talagang para humikayat din ng mga tao na bumili na rin kaagad so that may sales na rin kaagad on their first day 'di ba. Okay, Strange Frequencies naman sa 8th spot. Ito masisipag yung mga artista dito, no? Enrique Hill, isa siya sa mga producer dito sa isang outfit niya, no? So parang partnership din siya. So dapat masipag siya which is he does. Like talaga nag-iikot din talaga siya. Even MJ Lastimosa, nakikita ko rin talaga siya. Ayun, 7th spot naman ito ay ang movie ni Francet, My Future You. So ito guys, no, I saw some positive reviews talaga ito because it's rated G. Talagang panglahat talaga siya. Kasi nga, yung kwento siguro, pwede talaga siya sa family, sa mga mag-love one, sa mga mag-shota, sa mga nanliligawan pa, at sa mga kids, di ba? Na, siyempre nakipasko, panoorin nyo rin to. Hindi ko pa siya napanood. So, yeah. If given a chance. So, 7th. Congrats Regal Entertainment. 6th naman ng Topak. 6th spot. Okay. So, yung Topak kasi guys, ibang klase din talaga eh. Like, super hype talaga niya. Lalong-lalo na yung parada. Ang ganda ng float nila. Like, feeling ko sila yung best in float. No? Well, I don't know pa. Tomorrow pa naman yung Gabi ng Parangal. But, I have like this parang high hopes din na ang galing like parang ang tagal na nilang nag-produce, parang ang tagal na nila sa movie industry. Ang galing. And of course, the marketing strats like sa posting and all that, yung trailer din, it was magnificent. Grabe din talaga kung action talagang malala. Ito, 5th spot naman, ito yung pinag-uusapan din ng lahat. Siyempre, lalong-lalo na yung mga kapuso fans out there. Dahil ang Green Bones, 5th spot po siya sa first day. Dahil masipag din sila nag-iikot para sa pre-selling of tickets din ni na Jenilyn dahil Brightburn din, no? Parang CEO din kasi, parang Brightburn, partnership din kasi siya with GMA Pictures and GMA Public Affairs. Ito yung movie outfit ni na Jenilyn and Dennis. So, masipag din sa Jenilyn. So, wow! Idol! Grabe din talaga! Meron kang pelikula next year, kaya pagandaan mo yun. Nakakamiss na rin si Jen, di ba? Ayun. Of course, si Ruru Madrid, he's too busy with Lolong too, pero he's still going there to help Dennis talaga because Dennis is very talaga, masipag talagang malala. Like, nakikita niyo yung GMA Pictures pages, like, nag-iikot talaga yung kuya mo. Grabe. Pero alam niyo guys, kahit hindi niyang gawin yun, ang ganda talagang pelikula. Worth it talaga. Yes, napanood ko na siya. Worth it. Like, worth it. Diba yun? Ganon. Kasi nga sign language. Mapapanood nyo yun. Ayoko mag-spoil. Uninvited naman sa 4th spot. Grabe din talaga yung kapangyarihan ni Mr. Aga and the Vilma Santos. No, sinamahan mo pa ni Nadine. Kasi alam nyo guys, yung Mentor kasi, di ba, last year, they made the film also, which was, grabe din talaga, yung Malyari ni Piolo Pascual, which gained a lot of attention and a lot of marketing and posting and hype ng mga tao and yung hype na yun, nadaan sa box office. So, yeah. Sa kaya naman nag-produce ulit sila and they got Vilma, di ba? Wow. Who would have thought? Ang galing ni Vilma. Diyos, wala tayong masasabi kay Star 4 season. I didn't get the chance pa na mapanood dito sa premiere night. Pero hopefully, pag natapos na yung Gabi ng Parangal tomorrow and yung birthday ko, yes, advance happy birthday to me. Ayun, maybe magkaroon ng chance na mapanood yung hindi ko pa napanood para, syempre at least, di ba, to support the local film, to support the festival, and para malaman ko kung bakit tinanggap ito ni Miss Vilma over Espantajo. Ayun. Yes. Speaking of Espantajo, 3rd spot po sila. Grabe din talagang lakas ni Direk Chito Ronyo and Miss Judy Ann Santos sa Taquilla. Like, hands off talaga ako kay Miss Juday, no? Kasi, ang tagal din niya nawala. Like, she's doing
businesses, chef, 'di ba? Yung chef thing, Judean's Kitchen. She's doing her own thing, her own life, her another world. But this one, ang bumalik siya ulit sa kanyang buhay artista, buhay pag-aarte at buhay pelikula. But still, iba din. Third spot din ang nag-iisang Judy Ann Santos. Ang lakas. Ang lakas lang talaga ni Juday. Hindi ko pa napanood yung pelikula, pero yung pelikula doon sa trailer pa lang, alam mong direct Chito siya. Alam mo yung mga pelikula ng direct Chito, talagang tumatatak talaga eh, no? Yung Feng Shui, yung kina Chris, ayun, 'di ba? So, iba, iba. Iba, ayun. So, if you ever given a chance, guys, papanoorin ko rin tong Espantajo. May something na parang, bakit tinanggap ito ni Juday? Bakit ito yung parang perfect na comeback niya? Yes. Second spot naman, guys, ito na. Siyempre, di ba? Yung comeback ni Bossing Vic Soto, ang number 2. Samahan mo pa ni Papa P na talaga namang love na love ng mga cinema viewers. Ito si Papa P dahil ito napanood ko na ito in The Kingdom. I was invited sa premiere night nila sa Gateway. Ay, nako. Ay, ano to? Ay, nako guys. Iba din talaga ito. Like, alam ko na kung bakit tinanggap ito ni Bossing. Alam ko kung bakit ito yung naging concept na gusto niya because he is now a serious actor. Come on. Like, hindi na siya nagpapatawad dito, guys. Parang, malalaman mo yung isang aktor kung yung growth niya is talagang binigyan pansin at pinaghirapan niya talaga ng gusto. Like, hindi siya nagpapatawa dito. Like, his facial expression is too very FPJ. Alam mo yon. Ako, guys, yun yung sinasabi kong anong initial reaction ko sa kanya. Parang, very limited lang yung galaw, but still may tagos. May kitang-kita mo talaga na yung effort ng acting. Yes, kaya, ay, nako, grabe. I salute Bossing Vic Soto for giving him a chance na pumasok ulit sa MMFF and for this grand comeback na ibang grabe, kingdom. Lakan, hari siya dito guys. So, iba. And of course, yung pagiging great actor talaga nitong si Piolo Pascual, kahit saan mo siya dalhin, kahit sa action, kahit sa may world na ibang world naman, syempre, 'di ba? Parang mga way back pa ng mga yung Pilipinas before, 'di ba? Yung may mga hari pa ganyan. Parang may mga ganong senaryo kahit anong bigay mo kay Papa P, kaya niya, 'di ba? Ay nako, may scene doon na parang brilliant actor talaga to. Ganon. And of course, tatapo ko na tong phone na to. Hindi, joke. Siyempre, di ba, ang number 1 for December 25 or first day, and the breadwinner is ni Meme Vice na talagang unkabogable talaga at phenomenal. So ito kasi yung post kasi ng Philippine box office, no. Star Cinemas and the Breadwinner has grossed almost 2.5 times bigger than The Kingdom. And with its excellent pre-online sales and its overwhelmingly positive reviews, it will solidify its number 1 spot. Ito yung galing sa kanila. So, ibig sabihin, mataas yung agwat ng And the Breadwinner is dun sa The Kingdom. The Kingdom is currently claiming the second spot, followed by Espantajo, both receiving mixed reviews that will be crucial to its longevity in the box office run. So, ibig sabihin daw, may mga hindi ring mga magagandang mga review at magagandang mga review. So, mixed siya. Uninvited and Green Bones claim the fourth and fifth spot deliver both a good outcome despite the rating. Kasi yung uninvited are 13 ata. Ayun. Reviews for both films are positive and will be a good sign for the coming days. Seeing this kind of trend, that second to fifth spot will surely be changed in the coming days, with My Future You and Topak also receiving positive reviews. Alam nyo guys, no, last year kasi, hindi na kasi talaga nag-a-announce ng kung ano yung top yung pagkakasunod-sunod ng box office para hindi rin malito yung mga tao at parang wala na ring bias. Pero ito guys kasi parang somehow talaga culture na natin to yung parang sino yung nangunguna kasi way before 2010, 2009, parang mga ganong film fest. Sinasabi talaga yung gross nila at kung magkano ning kinikita para malaman natin kung sino yung mga nangunguna, pumapangalawa, sino yung kulelat, ganun. Pero ngayon guys, nung pandemic ata, inalis na, it's because para hindi rin parang wala nang bias. So,
I think hati yung opinion ko doon kasi parang gusto ko rin makita yung kung sino yung nangunguna, ano yung magkano na yung mga kinikita nila, box office. And at the same time, agree din naman ako na para hindi rin sana mabias at para, ay, mabobo dyan, hindi ko napapanoorin. Parang ganun kasi yung feeling ng tao. Kung yung pelikulang pang 10 or pinaka-last list, eh, hindi maganda yung result ng box office. More likely din talaga, hindi papanoorin ng Pilipino. So yun, so they decided, MMFF decided na wag na muna. Pero ito guys, talagang super grabe din talaga yung mga ano yun, kasi may mga sources, SM Cinemas, Ayala, talagang they gather datas para lang magkaroon ng ganitong datos. Pero the numbers wala pa. It's because talagang very ano talaga yan, strict. Very hindi talaga sinasabi yan. So, malalaman na lang natin sa mga post ng mga movie outfits like Star Cinema, Jimmy Pictures, ganyan-ganyan. So, yeah, idea first, ayun. So for me guys, no, tangkilikin natin because it's 50th. You know guys, special lahat yung mga pinili nila dito. Hindi biro-biro. Like yung kwento, like yung pagkakagawa. I've watched 4 out of 10 and gusto ko pa panoorin yung 6 kasi very curious ako bakit sila yung sinama sa 10. And kapag 50th talaga, special talaga yan. Kahit anong okasyon, birthday man yan, 'di ba? Or any. 50 years is very special talaga. Kaya, guys, congratulations and the breadwinner is, no? Talaga yung hype talaga ng tao kahit nasira yung Maton na love team because of their personal issues. Hindi bumitaw yung mga tao. Hindi bumitaw yung mga kapamilya. Kapamilya viewers, yung mga fans, 'di ba? And of course, fans of Meme Vice. Speaking of yung ano no, cinema naman, like nangyayari kasi ulit yung Firefly effect ng Green Bones. Like very konti lang yung December 25, pero noong December 26 as I've checked sa page ng Jimmy Pictures, dumadami na muli because of the hype of the people and the mouth hype of the people, no? Like iba rin kasi talaga yung gawang Zigdulay, iba. Like, talagang, wala nang masabi. Panoorin nyo guys, worth it siya. Ako, gusto ko rin panoorin yung Ender Breadwinner is kasi Breadwinner, parang feeling ko makaka-relate ako dyan at some point. At saka yung dramedy ni Direk Jun Lana. So, may mga mixed reviews din naman ako na nakikita sa And the Breadwinner is, pero most likely talaga nakakatawa at may nakakaiyak talaga na scene na gustong-gusto ko rin talaga siyang panoorin. Like, yan. Uninvited din as well. Basta yung mga lahat na mga hindi ko pa napanood, gusto ko talaga silang panoorin. Ayun. So, yeah guys, there you have it. Please don't forget to like and subscribe. Mag-usap tayo sa description box below or comment box sa mga nakapanood na ng mga ibang pelikula at kung ano yung say nyo sa mga top 10 box office day 1 result. Okay? At sana more cinemas pa sa mga wala pang very few sinihan, mga movies, just like Isang Himala, ayan, sana dumami pa rin, mag-hype yung mga tao. At yeah, gawing special ito. And of course, tomorrow is the Gabi ng Parangal. I will keep you updated as well doon mismo sa venue, doon sa result. At kung sino nga ba yung mananalong, Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor, Best Director, Best Picture, lahat na guys. Talagang malalaman na natin yan tomorrow. Kaya naman, this has been G Kumanangan TV. Thank you for watching. This has been G Kumanangan TV. Thank you for watching. Ulit-ulit. Till next time, happy holidays.